Mapalad ang mga nagliliting matupad ang kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimiti. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, kung meron mga tayong tatanungin, sino nga ba ang naging saksi sa pagtupad sa kalooban ng Diyos at ito'y naging ganap na pagsunod? Ang naging sagot natin, ang lahat ng mga banal. Sa pagdiriwang natin na dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal, ipinababatid sa atin na hindi pala imposibleng sundin ang kalooban ng Diyos. Bagaman karanasan natin na ito'y mahirap sundin, pero pinapakita sa atin ng mga banal na po pwede palang sumunod sa kalooban ng Diyos. At sa pamagitan ng Ebanghelyo ni San Mateo, ito yung pinababati ng Panginoon Kristo sa kanyang mga alagad at sa kanyang mga tagapakinig. Sinasabi po ng mga nalabas sa banal na kasulatan ng bahaging ito ng Ebanghelyo ni San Mateo ay bahagi na kung saan ang Panginoon Kristo ay nagtuturo kung ano nga ba ang dapat namin bagong kaisipan at bagong pakiramdam ng mga taong nagnanais sumunod sa Kanya. Kaya nga nakita natin parang nagbibigay ng mga assignment ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, yun sana muna natin mapagtanto. Na kung gusto natin ituring na mapalad, hindi lamang dito sa mundo natin ginagalawan, kundi sa tunay na buhay natin sa piling ng Panginoong Diyos, una, higit sa lahat, sana ang maging susi nito ay lagi nating pagsikapan na masundan ang kalooban ng Diyos. Isa sa mga nakakalitong kaisipan na binibigay sa ating ng bahagi ng Ebanghelyo ng San Mateo ay yung sinasabing mapalad ang mga aba sapagkat isa sa kanila ang kamalian ng Diyos. Kung titingnan natin, sino nga ba ang ituturing na mapalad ang mga lupa? Wala silang makain, wala silang matirhan, wala silang pang-araw-araw na pagkukunan. Pero sana mapagtanto natin na pag-iitukha sa banal na kasulatan ay tumutukoy sa ganap na pag-asa sa Panginoong Diyos. Kaya nga pag napakinggan nila ang salitang tukha, ito'y tumutukoy sa mga taong bagaman mayroon sila, ang Diyos pa rin ang laging una para sa buhay nila. Kaya nga yung pala ang sekreto. Kung para tayo ay ganap na makasunod sa kalooban ng Diyos, dapat pala tayo maging buka. Sa madaling sabi, lagi tayong umasa sa Panginoong Diyos. Sa kabila marahil ng mga biyayang tinatanggap natin, bagaman mahinhawa siguro ang buhay natin, sana maganda pa rin na tayo ay umaasa palagian sa Panginoon Diyos. Kaya nga po ito ang nagiging hamon sa bawat isa sa atin. Sana pagsikapan natin laging tayo maging mapalad, hindi lamang sa mata ng tao, kundi lalo tigit sa mata ng Panginoong Diyos. At kung meron man tayong tutularan, sana tularan natin yung mga banal. Maganda siguro na pag-uwi natin sa ating mga tahanan, yung birthday natin, tingnan natin sino ba ang katupayo kong santo. At mula doon, basahin natin ang kanyang talambuhay at tularan natin ang kanyang mga halimbawa.